So mayroong pinadala sa atin dito mga kaibigan, laptop ng barangay. Matagal na stock at walang charger mga kaibigan. Okay, so pinapacheck lang nila, no, kung na-open pa ba o hindi na. So bali diagnostics yung gagawin natin dito. Okay, check natin yung mga issues niya. Kasi kailangan ng barangay mga kaibigan. So hindi daw kasi tinurn over ng secretary mga kaibigan ng barangay yung charger. Hindi nila alam na matagal lang na-stock to. Hindi nila alam kung gumagana pa or what. So gagamitan natin to ng power universal charger. Hanapan lang natin ang tamang pin. So maghanap lang ako ng pin mga kaibigan. Siyempre sa mga ganitong unit, check din natin kung ilang voltahe to. HP 19.5 volts. Okay, 19 volts. So sa wakas mga kaibigan, nakahanap na tayo ng charger. So alam nyo ba, ginawa natin, nag-convert pa tayo. Meron akong sirang ganito, no? Isang sirang HP charger kasi walang available na pin sa mga universal chargers natin. Kaya ito nag-DIY tayo ng charger mga kaibigan. Pero no worries kasi meron tayong 4 na universal charger. So ito, okay lang, magagamit pa rin naman natin. Nag-convert lang tayo ng pin na sasakto dito. So set muna natin 20 volts yan mga kaibigan. Okay. Ang gusto kasi nila kagawad mga kaibigan is ipa-tune up to. Kung sakali mang maayos pa daw, for example kung mabagal i-upgrade or whatsoever, basta overall tune up mga kaibigan. Ngayon i-diagnose lang natin kung ano yung pwede natin gawin later on. Charging ba? Oops, wala. Hindi siya nag-charge mga kaibigan kasi hindi naka-power on kanina. 19 volts. Okay, charging so far. So good. Turn on natin. Okay. So ganito nagpapakita mga kaibigan. Yan, meron siyang beep sound. Tapos nagpapakita yan. So possible try natin ulit. Turn off muna natin. Turn on. Kung magpa-pop up ulit yun, papasukin nyo yung BIOS F10. That means, baka defective tong key, tong F10 mga kaibigan. Okay. So nagda-direct siya. F10 key. So gamit tayo ng external keyboard mamaya. Try pa natin isang beses. Ignore and exit changes. So possible defective yung key, yung F10. Auto press yan mga kaibigan. Na-stuck din kasi. Ayan. Delayed din siya. Okay. So I think there's an update na kailangan natin gawin dito mga kaibigan. Especially sa BIOS, no? Kailangan natin i-update yan. And ano pa ba yung pwede nating i-check dito? So hintayin lang natin na mag-load mga kaibigan. So napansin ko mga kaibigan, super bagal na ng pag-load niya. Mga 5 minutes ng ganito pero wala pa rin. I think sa hard drive din to. Sabi naman ni Kagawad pwede nating i-update kung sakali. So syempre yung files lang din ang importante kasi sa barangay ito Sabi rin ni Kagawad, tanggalin ko na tong mga stickers, no? Okay, so isa na yan. Matic SSD upgrade ang gagawin natin dito. And then sa key, tignan natin kung walang bearing yon. Unang gagawin natin dito, syempre, i-back up lahat ng mga files mga kaibigan. Yan, nagba-black screen na rin siya. I-back up muna natin yung files niya. Hard drive style yung gagawin natin. Kung saan bubuksan natin tong computer. Kukunin natin yung hard drive niya, ilalagay sa isang enclosure. Yan, kasi gagapang at gagapang na to. Wala. Okay. Wala. Naglag na. Yan.
Ang gagawin na lang natin dito mga kaibigan is i-bypass natin yung password gamit si Hirens Boot. Okay? So hanggang dito lang muna tong vlog natin. Check up para sa computer nila kagawad. No? Ang problema, upgrade sa SSD. Bili tayo ng bagong charger para dito sa laptop na to. And then after that, i-full clean natin, syempre. I-check din natin yung BIOS later on. I-update natin. So far so good. F10. Hindi naman siya na ano. So hanggang dito lang muna. Check up. Maraming salamat sa inyong panonood at huwag niyo pong kakalimutang mag-subscribe.